Ka-vibes, panibagong kwento ang inyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Anak, humanap kayong lalaking matured at may takot sa Diyos. Yan ang palaging sinasabi sa akin ni Mama. Dahil na din sa karanasan ko noon sa mga naging karelasyon ko. Kung hindi kasi mama's boy, talagang childish lang. Kung hindi kasi immature at makitid ang utak, yung iba naman ay sobrang seloso at selfish. Nagbagong lahat nung nakilala ko si Luigi. Nagbago ang pananaw ko sa pag-ibig dahil sa kanya. Nagbago ang paningin ko sa mga lalaki dahil sobrang matured, understanding, at caring niya. Ako nga pala si Sheena. At ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang storya namin ng boyfriend kong si Luigi. Magdadalawang taon na ang relasyon namin. 22 na ako at 29 naman siya. Kumbaga, graduating student na ako at siya naman ay licensed engineer na. May medyo malayong agwat sa edad pero wala naman yun para sa akin. Legal age naman ako nung nakilala ko siya. At sa totoo lang, ako ang unang nagkagusto sa kanya. Hindi ko na napigilan ang damdamin ko para sa kanya. Siguro dahil ibang-iba talaga siya sa mga lalaking nakilala ko. Ate! Andiyan na si Kuya Luigi! Oo, sandali. Palabas na ako. Wait lang, magpapabango lang. Ang ganda mo naman, ate. Bagong dress mo yan? Oo, Agatha. Bagay ko ba? Tsaka, okay lang ba yung sapatos ko? Siyempre naman! Hiramin ko yung dress mo sa susunod, ah. Oo na, ikaw talaga. Ikaw na nagsusuot ng mga damit ko eh. Binili mo lang ata talaga yan para sa akin, eh. Oo na. Kumain ka na ba? Ito nga pala ang baon mo. Wow! Thank you, ate! The best ate in the world ka talaga. Nambola ka pa. Nag-almusal ka na ba? Oo, ate. Kinain ko na po yung niluto niyong pancakes kanina. O sige, tara na. Ihahatid ka na namin ni Luigi bago kami pumunta sa Bulacan. Kunin mo na yung bag mo. Okay, ate. Hi, love. Hi, Aggie. Hi, Kuya Louie. Hi love, good morning. Matagal ba pinaghintay mo? Sorry ha, inasikaso ko pa din kasi si Agatha bago ako nag-ayos. Okay lang, love. Alam mo naman na kaya kong maghintay basta ikaw eh. Ay Ano ba sus! Hihatid muna natin si Agatha sa school niya bago tayo bumiyahe ha. Sige lang, love. Sige, mag-seatbelt na kayo para makaalis na rin tayo. Anyway, kamusta pa lang school mo, Aggie? Okay naman po, kuya. Ate? Sure ka ba na ihatid niyo ako sa school? Hindi po ba pwede na sumama na lang ako sa Bulacan? Please, ate. Baka naman. Hindi pwede, ano ba? Kala mo naman, mauuto mo ako ha? Daya naman. Basta, huwag kang magpapagutom sa school mamaya ha. Hintayin mo na lang yung service mo kapag uwian na. Huwag kang kung saan-saan pupunta. Opo, good girl kaya ako. Talaga ba? Ano nga pala ang bilin sa'yo ni ate? Mag-aaral ng mabuti at wag mo na magbo-boyfriend. Tama, tama. Nagkakaintindihan tayo, Agatha ha? Opo, yes po, ate. O, ayan na pala. Nandito na pala tayo sa school mo. Mag-ingat ka pagtawid, ha? Ingat ka, Agatha. Text mo ako ha. Update mo ako. Opo, ate. Kuya, ingat din po kayo. Bye-bye. Bye-bye. Tara na, love. Saan mo nga pala balak pumunta? Basta. Mamamasyal lang tayo buong araw. Tsaka gusto ko rin na mag-relax ka. Total, sem break mo naman. Ngayon lang to. Sa Lunes, may clinical internship na ulit kami. Nakakaloka na, love. Stress na naman ba ang baby ko? Alam mo, huwag ka masyado maglala, okay? Halika nga, payakap. Love naman eh. Ang bango mo naman, love. Ikaw kaya nagbigay sa akin ng perfume na yan? Nagustuhan mo ba? Oo naman. Tsaka ang mahal-mahal nun. Juicy pa ba ako? Sabi ko sa'yo eh, huwag mo isipin yung presyo. Bago tayo bumiyahe, may bibigay pala ako sa'yo, love. Ha? Ano naman yun? Saglit lang. Love? Flowers for you, Sienna. Thank you, love. Ang ganda naman nito. Hindi ka na sana nag-abala pa. May mas gaganda pa ba sa'yo, love? Bolero ka talaga? Para kang si Agatha. Hindi bola yun ah. Ikaw lang yung maganda sa paningin ko. Ay, ang swerte ko talaga dahil nasa akin yung the best girlfriend in the whole world. Ay, hindi pala.
in the whole universe. Ikaw talaga, Luigi. Kaya kung ano-anong natututunan ni Agatha sa'yo eh. Mahal na mahal ko talaga si Luigi. Yung tipong parang punong-puno lang ang puso ko ng pagmamahal para sa kanya. Yung wala na akong hanapin at kakailanganin pa kasi secured na ako sa relasyon namin. Hindi lang ako maswerte kay Luigi, DJ Kakay. Pati na rin si Agatha. Parang kuya na talaga ang trato ni Agatha sa kanya. At kagaya ko, family-oriented din si Luigi kaya ganun siya nagmalasakit sa nakababata kong kapatid. Nakadating na kami ng Bulacan. At kahit ilang beses na akong nakapasyal dito, naisipan ni Luigi na dalhin ako sa lugar na hindi ko pa napupuntahan. Gusto niya na makapaglibang daw ako. Lalo na dahil sobrang naging stressful ang taon na ito para sa akin. Hindi biro ang tinapos kong thesis ha. Sa dami ng ginawa ko, lalo na't ilang buwan na lang at gagraduate na rin ako. Ano, love? Masarap ba? Oo, love. Grabe. Lalo na kapag may sili at patis. Alam mo, nakakatuwa talaga pag masdan. Ha? Bakit naman? Wala lang. Gana mo kasi kumain eh. Bakit mo ba kasi ako pinapanood? Kumain ka na lang dyan kaya ano? Paano pa ang makakakain? Makita lang kita, busog na ako. Alam mo, puro ka talaga kalokohan. At kailan naman naging kalokohan ng ma-in love? Sa pinakamagandang babae sa lupa? Ewan ka sa'yo, love. Kulit mo talaga. Kinikilig ka lang eh. Teka nga, mag-CR lang ako. Dyan ka muna ha. Sige, love. Hi, miss. Hello? Alam kong kasama mo kuya mo pero hindi naman siguro siya magagalit kung kukunin ko yung cellphone number mo, di ba? Ha? Pwede din naman na yung Instagram account mo na lang. Ano nga pangalan mo? I'm sorry, pero taken na ako. Tsaka, boyfriend ko yung kasama ko. Sorry. Boyfriend mo pala siya. Akala ko kuya mo. Sorry, miss Sorry kung nilapitan kita. Type lang kasi talaga kita eh. Napagkamalan pa nga na kuya ko si Luigi. Hello? Ang layo naman ng itsura namin sa isa't isa. Paano naisip ng lalaki na to na magkadugo kami? Grabe mag-assume. Hindi ko alam pero naiinis pa rin ako kahit na humingi na naman siya ng pasensya. Hindi na lang ako nagsalita at bumalik na lang sa table namin ni Luigi. Ay, may lalaking nagtanong ng number ko. Kita ko nga, love. Tinanong niya ba yung number mo? Ano pang sinabi niya sa'yo? Napagkamalan niya na kuya daw kita. Sinabi ko naman na boyfriend kita. Nagsorry naman siya pero nakakainis pa din. Wow! Kuya? Kamusta naman, bunso? Ano ba? Kadiri ha? Yung age gap kasi din natin, love eh. Kaya hindi ko din sila masisisi. Love, alam mo naman na wala akong pakialam sa agwat natin, di ba? Ako nga unang umamin sa'yo kahit na mas matanda ka sa akin. Alam ko, love. Pero hindi ka ba naaapektuhan? Ikaw nga dapat ang tanungin ko niyan. Ikaw ba? Hindi ka ba naaapektuhan? Pero sa akin naman, wala naman tayong ginagawang masama. Hindi naman ako apektado, love. Kaya sana ikaw din, hindi. Narinig ko last time yung kaklase mo na tinawag akong sugar daddy mo raw. Mukha pa akong gurang? Huwag mo nang isipin yun, love. Nung sinabi yun ni Joyce, tinarayan ko talaga siya. Kasi yung kitid at ang dumi nung lagi nang iniisip niya. Ayoko nang ganun. Payag ka? Sugar baby kita? Buisit ka talaga? Well, baby face kasi ako eh. Hindi na bago sa amin na mapagkamalan na magkuya. Paminsan nga ay tito pa. Babyface din talaga ako, DJ Kakay. Yung tipong may pagkamaliit pa at parang bata pa minsan kung mag-ayos at manamit. Pero hindi naman ibig sabihin ay mukhang sobrang tanda na ni Luigi. Sa totoo lang, mukha lang siyang 25 years old. Nakakadagdag lang sa pagka-mature ng features niya yung konting bigote at yung suot niyang salamin. Hindi naman issue sa amin ang age gap. Pero sa iba, yun ang laging napupuna. May mga tao lang din talaga na mapanghusga. Hindi na mawawala yon. Basta ang mahalaga sa akin, masaya kami ni Luigi. Wala naman talaga akong pakialam sa iisipin o sasabihin ng ibang tao. Patapos kaming kumain sa isang restaurant, naglakad at namasyal kami sa isang parke. Sikat talaga ang lugar na yon dahil kapansin-pansin sa daming tao ang nandoon. Ayan. Sunset na. Ang ganda, love. Kita mo yung ulap na yon? Ang ganda ng hugis.
Tignan mo, ang dami pang ibon. Ang daming maganda sa mundo, no? Pero alam mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa paningin ko. Ikaw ang pinakabulero sa paningin ko. Yan ka na naman eh. Love, nagsasabi lang ako ng totoo. Sus? Aray, love. Grabe ka naman mangurot. Pero alam mo, basta kasama kita, ang dami ko lalong na-appreciate sa buhay. Kaya, maraming salamat talaga, love. Hindi ko alam kung gaano ako kasaya ngayon. Nagpapasalamat din naman ako sa'yo, love. Kung wala ka, hindi ko alam ang gagawin ko. Tanda mo, ang tawag ko sa'yo noon, missing piece kita. Hindi mabubuo yung puzzle kung kulang ka. Oo nga. Pwedeng payakap. Eh ako, ano naman ako sa'yo, love? Siguro, my lifeline. Grabe yon. Sige nga, bakit naman lifeline? Kasi, lahat napapagaan mo eh. Lahat ng mga bagay na nagiging maganda dahil sa'yo. Tsaka kapag kasama kita, parang solo natin ang mundo. Yung walang problema. Walang ibang taong iisipin. Kung sana ganito na lang, no? Lagi. Ganon din ang nararamdaman ko sa'yo, love. Ramdam na ramdam ko na secured ako sa'yo. Protektado. Ganon. Iniisip ko nga kung panaginip lang ba to. O baka naman, imahinasyon lang kita. He, ikaw talaga, love. Mwah! Mahal na mahal kita, Shena. Mahal na mahal din kita, Luigi. Lifeline, missing piece. Ganun naming matuturing ang isa't isa. Proud at masaya ako na nakahanap ng ganitong klase ng pag-ibig, DJ Kakay. Pakiramdam ko talaga ay ako na ang pinakamaswerteng babae. Nang matapos ang araw na yon, bumalik kami sa sarili-sarili naming tahanan. Siya bilang masipag at hardworking na engineer at ako naman bilang medtech student at mabuting ate. Habang nasa ibang bansa kasi si Mama bilang isang OFW, parang ako nang tumatayong nanay sa kapatid ko. Pero kahit busy kami parehas si Luigi, nagagawa pa rin naman namin na mag-date, mag-usap at video call. Si Luigi din kasi ang tipo ng lalaki na talagang maglalaan ng oras. Tanda ko pa noon na tuwing napupuyat ako habang nagre-review at nag-aaral. Nandun si Luigi para samahan ako. Magpapakapuyat din siya paminsan. Makikita ko na lang sa video call namin na tulog na pala siya habang ako ay nababaliw pa rin sa aralin ko. Na-appreciate ko ang mga ganong bagay na ginagawa ni Luigi, DJ Kakay. Matuturing ko din na siya ang biggest cheerleader ko. Sinusuportahan niya kasi talaga ako at binibigyan ng motibasyon sa araw-araw. At kung kailangan ko ng tulong, lagi siyang nandyan. Pakuha nung tray, love. Ilalagay ko na tong brownies. Sige, love. Oh, ito oh. Thanks, love. Teka, asan pala yung ano? Malapit na pala yung graduation mo, no, love? Oo nga eh. Pero ayoko munang pag-usapan ng tungkol dyan. Bakit naman? Di ka ba proud sa sarili mo? Siyempre, kung proud kayo sa akin, mas proud ako sa sarili ko, no? Ako lang naman ang totoong nakakaalam ng pagod at hirap ko matapos lang ang kurso kong to. Yun naman pala eh. Bakit ayaw mong pag-usapan? Nag-aalala lang ako, love. Baka kasi mausog. Ikaw talaga? Nagpapaniwala ka pa rin sa mga ganyan? Hindi tatalab yung usog na dyan. Hindi mo na maaalis sa akin yan, love. Talagang paniwalain ako eh. Pero love, ano bang plano mo pagkatapos ng graduation mo? Yung totoo ba, love? Siyempre naman, yung totoo. Sa totoo lang, parang gusto ko munang tumambay at magpahinga. Okay lang ba yun? Love naman. Seryoso nga, ano nga bang plano mo? May board exam pa ako. Plano agad? Oo nga naman, love. Sigurado naman na papasa ka eh. Ikaw pa? Oh, tama na ang usapan na to. Ikaw talaga. Baka nga mausog. Tsaka, matagal pa naman yun eh. May ilang buwan pa. Madami pa akong kailangan gawin bago talaga makagraduate. Oo na, love. Basta, ito tandaan mo ha. Proud na proud ako sa'yo. At magiging proud din ako sa'yo kapag na-bake na natin tong brownies. Yes, ma'am. Ito na nga po. Oh, Agatha, sakto. Nagbe-bake kami ng brownies. Tikman mo, oh. Ay, kuya. Teka. Agatha, ba't hinihingal ka? Agatha? Agatha! Ano nangyayari sa'yo? Pahinga, ate. Ate. Oh, Diyos ko. Yung asthma mo! Asan na ba yung nebulizer? Luigi, dalhin na natin siya sa Agatha! hospital. Kagad namin sinugod sa hospital si Agatha. Umuwi siya noon sa bahay na hingal at hawak-hawak ang dibdib niya.
maputla at nangihina. Galing si Agatha sa labas noon sa bahay ng kaklase niya nung atakihin siya ng asma. Naging maayos naman ang lagay niya sa hospital, DJ Kakay. Pero ang gastusin sa hospital kagaya ng mga gamot ang naging problema ko. Hindi ko alam kung saan nakukuha ng pera dahil kababayad ko lang ng tuition noon. At sa susunod na buwan pa magpapadala si Mama. Hanggang sa nalaman ko na lang na binayaran na ni Luigi lahat ng gastusin sa hospital. Love, bakit mo naman ginawa yun? Ginawa ang alin, love? Eto, yung pagbabayad ng hospital bills ng kapatid ko. Tumutulong lang ako. Alam ko kasi na ang dami mo ng problema, kaya para mabawasan sa mga isipan mo. Huwag ko nang isipin. Wala lang ba sa'yo yun, ha? Love, tignan mo. Halos wala kang tulog, tsaka kain, simula nung ma-hospital si Agatha. Nag-aalala din ako sa'yo kaya binayaran ko na lahat para ma-discharge na rin si Agatha. Tsaka para makauwi na rin tayo, makapagpahinga ka din. Alam mo naman na balak ko pa nga ibenta yung laptop ko, di ba? Basta makapagbayad lang ako dito. Bakit mo naman ako inunahan? Hindi mo pa ako sinabihan bago mo gawin yon. Kaya nga ako na yung nagbayad, love. Kasi nga, alam ko na importante sa yung laptop mo sa pag-aaral mo, di ba? Tsaka may pera pa naman ako kaya... Alam mo namang ayoko narinig sa'yo yan, di ba? Ano naman kung may pera ka, Luigi? Hindi pwedeng ganito. Shena, huwag kang magalit sa akin. Iniisip ko lang naman yung kondisyon ni Agatha. Ayoko sa lahat yung parang magkakaroon ako ng utang na loob sa'yo, Luigi. Hindi naman pera ang habol ko sa'yo eh. Alam mo yan. Shena, parang kapatid ko na rin si Agatha. Ano pa maging sister-in-law ko siya, di ba? In the future. Yan. Yung mindset mo na yan. Boyfriend pa lang kita, Luigi. Hindi mo dapat akuin yung responsibilidad na ganito. Agatha, di ba, gusto ko lang naman tumulong. Di ko naman na inaasahan na mamasamain mo pala. Alam kong nasaktan ko din si Luigi dahil sa mga naisabi ko sa hospital. Sa mga salitang binitawan ko. Ang mga masasakit na sinabi ko sa kanya. Parang lumabas na wala akong plano na makasama siya. Na mas maging higit sa boyfriend-girlfriend ang meron kami. Nagsisi ako sa mga sinabi ko dahil intensyon niya lang naman ang tulungan kami. Tsaka ko lang din talaga naintindihan noong kalmado na kaming parehas na papalabas sa hospital kasama si Agatha. Pero kahit na ganon, pinangako ko pa rin kay Luigi na babayaran namin siya kapag nakapagpadala si Mama. Nang muli kong makausap si Luigi, binanggit niya din ang naramdaman niya noon. Partikular niyan ay sa aming relasyon. Pasensya ka na sa mga sinabi ko sa'yo, love. Tungkol ba doon? Naintindihan naman kita eh. Pagod ka, tsaka madami kang problema. Pero hindi ko dapat ibinuntun sa'yo lahat yun. Love, valid naman yung mga nararamdaman mo. Alam ko kung gaano ka kabuti na kapatid. Talagang lahat gagawin mo para kay Agatha. Kaya naintindihan kita. Pero nasaktan kita. Aminin ko, nasaktan ako dahil parang ang baba ng tingin mo sa relasyon natin. Kaya gusto kong humingi ng tawad sa'yo, love. Okay lang yun, love. Di lang talaga tayo siguro nagkaintindihan nun. Pero ayos naman tayo ngayon, di ba? Oo naman. Basta, sorry na. Alam mo, di kita matiis eh. Halika nga, payakap. Clingy naman ng baby ko. Di ka pa nahiya? PDA tayo masyado. Hindi. Pakiba nila. Hug lang eh. Look, love. Tignan mo. Ang cute ng mga baby, oh. Oh my gosh. Ang cute. Kambal pa sila oh. Ay, di na talaga ako makapaghintay sa graduation mo, love. Bakit? Ikaw ba ang magsasabit ng medals ko? Aba, syempre, si tita. Akala ko, love, aagawan mo pa ng papel si mama. Tsaka, ang tagal ko na din kasi hinintay na makatapos ko sa pag-aaral mo para makahingi na ako ng kamay sa mga magulang mo. Love. Tignan mo yung baby, oh. Ang sarap ng tawa ng baby. Tsaka, ang taba pa ng pisngi. Parang ikaw lang. Oo nga, love. Parang ikaw din pag tumatawa. Pero love, gusto ko sana...
Alam mo, na-imagine ko na magkapamilya tayo. Yun bang pag-uwi ko galing trabaho, sasalubungin mo ko, yung mga makukulit at saka mababait nating anak. Ay, saya siguro no, no, love? Oo naman, love. Oh, bakit parang di ka masaya? May problema ba? Hindi naman sa ganon. Love, gusto ko kasi sanang ituloy ang pag-aaral ko para maging doktor. Mahal ko si Luigi. Mahal na mahal. Siya din ang lalaking nakikita ko na kasama kong buo ng isang pamilya. Pero may mga pangarap pa ako, DJ Kakay. Bago ko pa siya makilala, pangarap ko na talaga maging isang doktor. Kaya alam ko din sa sarili ko na hindi ko magagawang bitawan ng pangarap ko para kay Luigi. Pero hindi ko rin naman kaya na mawala siya sa akin. Pero maintindihan naman ni Luigi yon. Alam kong maintindihan niya na kailangan ko munang tuparin ang sarili kong mga pangarap bago kami mag-settle down. Pero hanggang kailan kaya? Hanggang kailan din kaya siya makakapaghintay? Ate, nakauwi ka na pala. Asan si Kuya Luigi? May pupuntahan pa siya na client kaya hindi na siya nakadalaw dito. Pero hayaan mo, sa susunod bibisitahin ka niya. Ganun ba? Okay, ate. Huwag ka nang malungkot. Eto, may pasalubong kami sa'yo. Uy, salamat ate. Kala ko nakalimutan mo na eh. Nga pala, umalis na ba si tita? Oo ate. Sakto lang. Dumating ka after niya umalis. Kamusta naman ang lagay mo? Kamusta ang pakiramdam mo? Okay na okay. Parang di mo ko kilala ha. Stronger ka ako. Ay sus, basta wag ka na munang lalabas kapag sobrang init ng panahon ha. Huy, aba parang hindi ako naririnig. Po, ano po yun? Hay nako Agatha. Ilang taon ka na nga kasi? 16 na. Bakit po? May manliligaw ka na ba? Wala ha. Pero, may gusto daw po manligaw. Talaga? Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi pa ako pwede magpaligaw hanggat hindi pa ako 18. Tama yan. Ano namang sabi niya? Maghihintay daw siya hanggang sa maging 18 na ako. May crush ka ba sa kanya? Ate naman! May crush ka sa kanya, no? Opo ate, pero crush lang naman. Tsaka, ang sabi niya ni mama, okay lang naman yung magka-crush, di ba? Oo naman. Basta hanggang crush lang muna sa ngayon, ha? Oo naman ate. Study first kaya ako. Very good. Kaya naman daw ba niya maghintay? Oo daw po. Yun yung sabi niya sa akin. Paano kung hindi na siya makapaghintay at nanligaw na lang siya ng iba? Okay lang din naman. Basta kung saan siya magiging masaya. Pero crush mo siya, di ba? Oo ate, pero may iba din naman akong priorities eh. 'Di ba ate? Ang sabi nga ni mama, kung kayo, kayo talaga. Tumatak sa isipan ko ang sinabi ni Agatha. Kung kayo, kayo talaga. At doon na lang ako umasa. Na sana kahit anong mangyari, kami na talaga ni Luigi para sa isa't isa. Medyo nawala na ang pangamba ko nung hindi na ulit namin napag-usapan ng tungkol sa pagpapakasal. Naging maayos naman ang lahat. Naging sobrang busy lang kaming dalawa hanggang sa lumipas na rin ang araw ng graduation ko. Pumunta si Luigi noon at binigyan pa ako ng money bouquet. Nag-dinner pa kami kasama si Agatha at si Mama na umuwi na ng Pinas. Sa kanilang tatlo talaga ako pinaka nagpapasalamat, DJ Kakay. Kaya nagawa kong makapagtapos din ng kursong medical technician. Ka-graduate ko, alam kong nagsisimula pa lang talaga ako. Malayo pa din ang lalakbayin ko para maging isang doktor at maabot ang pangarap ko. Isang araw, may dinner si Luigi kasama ang kliyente niya. Isinama na rin ako ni Luigi dahil hindi naman daw iyon business meeting. Love, okay lang ba talaga na isinama mo ako? Oo naman, love. Tsaka mabait si Miss Celeste. Tsaka ilang beses ko na din nakwento sa yun, di ba? Sakto kasi na nandito siya sa Angeles kaya ayun, magpapakita tayo sa kanya. Talaga? Asan na siya, love? Ay, ayun na siya. Tara, lapitan natin. Oh, hi!
Hi! Masaya naman ako na pumunta kayo dito. Good evening, Miss Celeste. Long time no see din, ha? Ilang linggo ka nang hindi nakakapunta sa site. Oo nga buti na lang. Nandito ako. Siya nga pala. Girlfriend ko, si Shena. Love, si Miss Celeste, may-ari ng project namin sa Tarlac. Nice to finally meet you. Sienna, right? Lagi kang naikikwento sa akin ni Luigi. Talaga po ba? Nakakahiya naman. Hay nako, ayoko ng ganyan. Hindi pwede yan, sis. Ha? Ang ano po? Love, may nagawa ba akong mali? Yang po na yan. OMG, mukha na ba akong sobrang tanda, girl? 30 pa lang kaya ako. Hindi pa naman senior citizen, right? Ha? Sorry. So, kamusta naman kayo? Gaano na kayo katagal ni Luigi? Miss Celeste, bali 2 years na kami. Magtatatlong taon na rin yan. Ikaw ba, wala kang boyfriend, Miss Celeste? Oh my gosh, single pa rin. No boyfriend, no asawa, wala pa ring sing-sing sa finger. Nako, sad life. Totoo ba? Paano? Ang ganda-ganda nyo. Parang imposible naman na wala kayong boyfriend. I know, right, Sienna, di ba? Char lang, pero hindi ko rin alam sa totoo lang. Gusto ko na rin talagang mag-settle down. Sa bagay, mukhang successful naman din po kayo eh. Kayo ba? Kayo, Luigi, may balak ba kayong mag-settle? Oh, sorry. Invalid question pala. Huwag nyo nang sagutin. Anyways, nagustuhan nyo ba yung food? Sabihin nyo lang kung may gusto kayong iba ha, orderin natin yan. Alam ko na hindi talaga namin maiwasan na pag-usapan ng mga bagay na ito, DJ Kakay. Gusto kong sabihin noon kay Miss Celeste ang plano ko muna pagdodoktor pero mas pinili ko na lang na hindi umimik. Baka kasi ma-offend o masaktan ko si Luigi. Hindi rin naman siya nagsalita noon kaya tanging buntong hininga na lang ang nailabas ko. Hindi yun ang huli naming pagkikita ni Miss Celeste. Ilang beses din yun na nasundan kaya doon ko talaga nakilala kung anong klaseng tao siya. Bukod sa pagiging masipag sa kanyang business at trabaho, sobrang maalaga din siya sa ibang tao. At tipo niya ata yung walang hindi makakasundo. Lahat ka-vibes niya. Hindi ko din talaga maintindihan bakit single pa ang kagaya niya. Kasi tignan niyo naman, mayaman na si Miss Celeste. Successful, mabait at sobrang ganda pa. Hindi rin naman ako nagsiselos kay Celeste. May tiwala naman kasi ako kay Luigi. At alam ko na hindi ganoong babae si Celeste. Pero may pagkakataon na hindi ko maiwasang isipin mas magiging masaya kaya si Luigi kung si Celeste ang magiging nobya niya. Isang babaeng napaka-successful at natupad na ang mga pangarap. Isang babaeng na handa na mag-settle down, ikasal at bumuo ng pamilya. Love, kausap ko nga pala si Tita Minda kanina. Siya na daw ang sasagot ng pag-aaral ko. Natutuwa kasi siya na gusto kong ituloy ang pag-aaral ko para maging doktor. Papag-aralin niya daw ako sa Maynila. Basta doon daw ako tumira sa bahay niya. Siguro isasama ko na lang si Agatha. Ganun ba? Napagplanuhan mo na pala eh. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Oo naman. Hindi ka ba masaya para sa akin? Hindi naman sa ganun. Pero love, matandaan na ako tsaka ilang taon pa bang hihintayin natin sa pag-aaral mo? Gusto ko lang talagang bumuo ng sariling pamilya. Paano naman ako? Bata pa ako at marami pa akong pangarap sa buhay. Bakit? Hindi ba kasama sa pangarap mo yung bumuo ng pamilya? Kasama ko, Shena? Love, ano ka ba? Siyempre, kasama yun sa plano ko. Kasama ka sa lahat ng plano ko. Yun naman pala eh. E di bumuo na tayo ng pamilya. Papakasalan kita. Kaya kitang buhayin. Kahit ako na lang gumastos sa ating dalawa. Love naman. Kaya ko naman ibigay yun lahat. Lahat ng mga pangangailangan mo. Hindi mo na kailangan mag-aral para maging doktor. Hindi naman ito tungkol sa pera. Kahit kailan, hindi ito naging tungkol sa pera. Ano? Ang sa akin lang naman, sayang ang panahon.
Yun na nga eh, sayang ang panahon. Sayang naman kung papalagpasin ko ang pagkakataon na gusto kong paaralin ni tita. Pangarap ko to. Akala ko kasi, love, pag nakagraduate ka na, pwede na. Alam ko yun. Pero ngayon kasing nakapagtapos na ako, mas tumaas pa ang pangarap ko. Dahil alam kong kaya ko. Yung fulfillment din kasi. Yun bang alam ko na may nagawa ako para sa sarili ko? Tsaka, akala ko ba supportive ka sa akin? Sarili mo lang pala iniisip mo. Anong sinabi mo? Pagiging makasarili ba na gusto kong tuparin muna ang pangarap ko para bago ako bumuo ng sarili kong pamilya? Hindi, sorry. Hindi yung ibig ko sabihin. Pasensya na, love. Alam ko na hindi sinasadya ni Luigi ang sinabi niya, DJ Kakay. Maaring nadala lang din siya sa emosyon at sa mainit naming pag-uusap. Kung may mas nakakaintindi man sa akin bukod sa sarili ko ay si Luigi yon dahil nanggaling na rin siya dito. Alam niya din kung ano ang pakiramdam na gusto mong tuparin muna ang pangarap mo. Sadyang nangingibabaw lang sa kanya ang pakiramdam na mapag-iiwanan na siya ng panahon. Siya kasi ang tipo ng gustong planado ang lahat. Gusto niya na magkaanak na sa ganitong edad. Para pag nagkolehiyo daw ang bata ay hindi pa daw siya ganoon katanda. Pero talagang investment ang oras, no? Ang hirap. Maraming buwan na ang lumipas, DJ Kakay. Itinuloy ko ang pag-aaral ko habang si Luigi ay abala sa project niya kay Celeste. Hindi na kami madalas magkita at mag-usap pero hindi na kami nagtalo dahil naintindihan naman namin ang isa't isa. Naisipan kong sorpresahin si Luigi at dalhan ng tanghalian dahil sa wakas ay nagkaroon na ako ng maraming oras at gusto ko iilan ito para makasama ko si Luigi. Collins, huwag ka naman masyadong tumakbo. Baka madapa ka. Kulit talaga. Parang ikaw, Luigi. Pagdating ko sa building ay bumungad sa akin ng tila ba'y masayang pamilya. Nakita ko si Celeste na pinupunasan ng pamangkin nito dahil basang-basa sa pawis sa kakatakbo. Habang si Luigi ay nakatitig kay Celeste na para bang kumpleto na siya. Na para bang nakita niya na ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Alam ko dahil ganon rin ang pagtingin ko kay Luigi noon. Sienna! Hi! Kanina ka pa ba dyan? Bakit di ka agad lumapit dito? Halika, saluhan mo kami ni Luigi. Love, nandiyan ka pala. Di ka man nagsabi na pupunta ka. Amoy pawis pa naman ako. Okay lang, love. Free time ko kasi kaya naisipan kong dalawin ka. Ganun ba? Sakto, love. Sabay-sabay na tayong kumain ni Celeste. Heto sinigang na salmon. Binili ko sa paborito nating restaurant. Wow! Tamang-tama, na-miss ko yan. Pero mas na-miss kita, syempre. Thank you. Ang sweet niyo naman, lovebirds. Teka, oo nga pala Sienna, si Collins, pamangkin ko. Ang cute-cute naman. Mana sa tita. Diba? Sabi ko sa'yo anak kasi siya ng younger sister ko. Naunahan pa nga ako nakakainggit. Pero palagi ko naman hinihiram, kaya mukhang anak ko na rin siya. Bakit di ka pa kasi gumawa? Huy! Yun lang nga, wala pang kasamang gumawa. Baka naman, charing. Alam mo, kalog ka talaga. Hay nako, kumain na nga tayo at kanina pa ako nanginginig sa gutom. I'm sure si Sienna din, right? Oh, Collins, kain na tayo. Come here na. Oo nga. Collins, tama na muna yan. Dito ka na muna. Hindi ako masaya sa nakita ko, DJ Kakay. Nakaramdam ako ng kirot at para akong nawala sa sarili ko dahil ilang beses ko din itong iniyakan. Pero tanggap ko na. May mga desisyon tayo sa buhay na talagang may mapait din na kapalit. Ginawa ko ang lahat para sa pangarap ko, kahit na alam kong maaaring mawala sa buhay ko ang kagaya ni Luigi. Kahit na alam kong kapalit nito ay ang masaya naming pagsasama. Matagal kong pinag-isipan na mabuti ang bagay na ito dahil ayoko magsisi sa huli. Pero tanggap ko na
Tanggap ko na kailangan ko din siyang bitawan at palayain para maging mas masaya siya. Love, andyan ka pala. Hindi ka man lang tumawag. Bakit, love? Ikaw lang ba yung pwedeng magsurpresa? Sus, ayaw talagang masapawan, no? Siyempre! At may dala rin akong almusal. Kuya Luigi! Paborito natin ito ni ate, oh. Yung authentic na tapa. Tignan mo. Sobrang excited ni Angie. May itlog pa at sinigang sa pagdating ko. Madaming bawang at sunny side up kagaya ng gusto mo, ate. Nakagaya ng gusto nating tatlo kamo. Ay, ang sarap talaga. Grabe. Nabusog ka ba, Agatha? Ikaw, love. Nabusog ka ba? Busog na busog. Thank you. Love, pwede ba tayong mag-usap sa terrace? Sige. May problema ba? Nakita ko kung paano mo siya titigan, love. Ano? Sino? Si Celeste. Nung araw na binisita ko kayo, hindi na sana ako tutuloy pero nakita niya ako. Siya na naman. Wala yun. Ano ka ba? Hindi wala yun, love. Nakita ko sa mga mata mo yung saya. Yung saya na nakikita ko sa mga mata mo tuwing tinititigan mo ako. Love, di ganun yun. Natutuwa lang ako kasi kasama niya si Collins. Hindi naman ako galit. Sa totoo lang ay naiintindihan kita. Siya na. Alam kong mahal mo ko pero hindi pa ako handang ibigay sa iyo ang pangarap mong pamilya, Luigi. Kaya hindi kita masisisi kung mahanap mo ito sa iba. Love, ikaw lang. Ano ka ba? Alam ko, ako lang, sa ngayon. At yun ang iniiwasan kong mangyari, love. Na baka sa kagustuhan mong magsettle ay makagawa ka pa ng pagkakamali. Hindi ako ganun. Kilala mo naman ako, di ba? Ba't ba ganyan ka mag-isip? Pero hindi imposibleng mangyari yon. Hindi mo lang napapansin pero unti-unti ka nang nahuhulog kay Celeste. Maniwala ka sa akin. Mahal naman kita, Shena. Ikaw lang. Please, huwag naman ganito oh. At mahal na mahal din kita. Kaya nga pinapalaya na kita. Hindi ako makasarili, Luigi. Gusto ko na matupad mo ang pangarap mong magkapamilya. Kagaya ng kagustuhan kong maging doktor. Shena, please. Balang araw, maiintindihan mo rin ako at papasalamatan mo ako, love. Hindi pa ako handang ibigay ang gusto mo. At alam kong hindi mo na rin kayang maghintay pa. Ayokong mahirapan ka pa. Kasi masakit din sa akin ang piliin ng pangarap ko kaysa sa pagmamahal ko sa'yo. I'm sorry, love. Mahal na mahal kita at ayaw kong magkahiwalay tayo pero... Hindi mo kailangan humingi ng tawad o magpaliwanag. Walang may kasalanan. Pareho lang tayong may pangarap na gustong matupad at walang mali doon, ha? Mahal kita. Mahal na pinipili kong pakawalan ka dahil alam kong yun ang makakapagpasaya sa'yo. Kung kayo talaga. Yan ang tinatak ko sa isip ko, DJ Kakay. Hindi madali para sa akin ang naging desisyon ko pero hindi ko gustong makita ni Luigi iyon. Gusto kong gawing magaan ang mga bagay para sa kanya. Ayoko na mag-guilty siya dahil hindi niya ako kayang hintayin pa. Hindi niya naman kasalanan na mali ang timing ng pagmamahalan namin. Lumipas ang maraming taon, DJ Kakay, at isa na akong ganap na doktor. Isa na akong pedya. At si Luigi naman ay may sarili ng pamilya. Hindi nga ako nagkamali. Sila nga ni Celeste ang nagkatuluyan at ngayon ay may 2 supling na sila. Masaya ako para sa kanila dahil healthy breakup naman ang nangyari sa amin ni Luigi. Sa katunayan ay ako pa nga ang pediatrician ng mga anak nila. Nakakatuwa lang. May mga pagkakataon pa rin na tinatanong ko ang sarili ko kung paano kaya kung hindi ako naging ambisyosa. Magiging masaya rin kaya ako? Pero hanggang doon na lang, DJ Kakay. Wala naman akong pinagsisisihan dahil pareho naming natupad ang pangarap namin. Nagsukdulan man kaming biktima ng right person, wrong time, ay hindi na bago noon
ni Luigi pa rin ang great love ko. At nagmistula ng ring totga ko. Yung the one that got away. Maraming salamat, DJ Kakay, at ako yung pinakinggan. Pinakinggan ninyo ang aking kwento kasama ng ating mga ka-vibes. Maraming salamat. Ako muli si Shena at ito ang aking storya.